Ito nga bang San Miguel Beer ay balak ng gumawa ng isang trade kasama itong Converge Fiber XRs. Dahil sa ngayon, para doon sa mga hindi nakapansin, no? Doon sa panalo ng San Miguel Beer kontra dito sa Blackwater Bossing, halos 3 minutes lamang ang nilaro nitong si Mawala Tautua. Dahil dito matunog na yung balita na baka ito ay kasama doon sa mate trade na players ng San Miguel Beer dahil mukhang gustong magkaroon ng pagbabago nitong si Coach Leo Austria. Kaya yan ang abangan natin kung mate-trade nga itong si Mawala Tautua at kung meron silang kukuhing bagong center muna dito sa Converge. Dahil itong Converge Fiber XR sa tingin ng karamihan, mukhang magbibitiw ng ilan nilang mga big man dahil sobrang dami na hindi naman nila magagamit lahat. Sa kasalukuyan, very little yung playing time ng ibang big men na Converge at hindi pa dyan pumapasok itong si Ben Phillips at si Ronan Santos plus itong 6'4 wingman na nila na si Jason Credo. So ibig niya sabihin ang dami ng mga kinakailangan big men ng Converge at ilan lamang talaga nabibigyan ng playing time. Kaya asahan natin na dito kung pwedeng kumuha ang San Miguel Beer ng big man na kanilang kakailanganin. Lalo na itong si Motau Tua ay mukhang matanda na at baka madala na yan dito sa Terra Firma Jeep. Kaya abangan na lang natin kung ano magiging resulta nitong trade na to. Posible na ang hilingin ng San Miguel Beer dito sa Converge nga ay itong si Ben Phillips para meron silang backup center dito kay Junmar Fajardo. Yun nga na kinakailangan din natin i-considera na baka power forward pa kunin ng San Miguel katulad nitong si Pau Havillonar. Depende yan sa magiging resulta nung pag-a-assess ni Coach Leo Austria sa kanyang lineup. Sa ngayon dito rin natin makikita na ito naman Converge, willing naman niya makapag-trade sa San Miguel as long as hindi naman sila madedehado. Kung wingman ang hanap ng Converge o kaya guard, nandyan itong si Simon Enciso o kaya si Chris Rosales na pwede nilang makuha. Kaya sa tingin ko magiging okay itong trade ng San Miguel at ng Converge Fiber XRs. Natalo ang Barangay Ginebra dito sa Hong Kong Eastern kagabi at hindi ginamit na excuse ni Coach Tim Cone na yun ay pangatlo nilang laro sa linggong ito. Lumabas kasi dito ayon kay Coach Tim Cone na hindi talaga maganda yung kanilang shooting percentage kaya sila natalo. Nakita rin natin kasi dito na medyo nagkaroon ng problema Ginebra doon sa start nila kung saan lalo na nung second quarter nalamangan sila ng double figures nitong Eastern Hong Kong. Ay namin din ni Coach Tim Cone na maganda naman talaga ang plano nitong Eastern at medyo nakataon din na hindi maganda talaga yung percentage ng Ginebra pati yung depensa nila. Pero kumpiyansa Ginebra na makababawi sila dito sa kanilang pagkatalo. So yan ngayon ang sinabi ng Barangay Ginebra at confident sila na makakabawi sila kontra dito sa Hong Kong Eastern. Sa ngayon, sinabi rin ni Coach Tim Cone na siyempre nakafocus sila doon sa mga susunod nilang laro at kumpiyansa Barangay Ginebra na sila ay makakabawi. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na inaabangan na lang nila yung susunod na pagbalik ng mga players nila. Lalo na itong si Jamie Malonzo at Isaac Go na sigurado malaki may itulong para dito sa Barangay Ginebra. As it is, maganda rin nilaro ni Troy Rosario at parang lalo na siya nakakapag-blend in dito sa Gene Kings. So isa yan doon sa mga good news kahit sila natalo. Sinabi rin ni Coach Tim Cone na sa ngayon nakafocus lang sila one game at a time. Pero yung management ng Ginebra tumitingin dito sa mga posibleng trades na gagawin nila. Dahil syempre gusto nilang masiguro na magiging mas malakas yung performance nila para sa mga susunod pang laro. Kaya asahan natin na itong Barangay Ginebra ay gagawa ng paraan para makabawi. At of course kung kinakailangan gumawa ng trade ay aasikasuhin niya ng management. Pero sa ngayon mukhang iniintay ng Barangay Ginebra ay makarecover muna yung mga players nila at kung hindi maganda maging resulta ng performance ay gagawa sila ng trade. Sa ngayon, itong Magnolia Chicken Templado sayon dito sa mga insiders ay nagpaplano pa rin ng kanilang next step para dito sa kanilang lineup. Kung ano yung magandang addition na kanilang gagawin. Dahil syempre, alam na natin yung mga issues na hinaharap nitong Magnolia at ang management naman daw ay aware dito sa mga nangyayari sa kanila at gustong siguraduhin ng management na magiging tama yung kanilang hakbang. Kaya medyo natatagalan sila. Pero ngayon mukhang gustong siguraduhin ng management na sa susunod na gagawin nilang hakbang ay ito talaga makatutulong dito sa Magnolia. As it is, alam natin na itong Magnolia Chicken Templados ngayon nagde-decide pa kung anong magagawin dito kay Ricardo Ratliff. Kung papalitan na o kung siya ang mananatili nilang import. Medyo mabigat kasi yung desisyon dito dahil ang inaalala ng Magnolia kung kukuha sila ng import pagkatapos hindi naman maging maganda performance, napipilitan na naman silang magpalit. Ibig sabihin, ang mangyayari ay yung katulad doon sa Governor's Cup kung saan nakailang palit sila ng import
at hindi naging maganda ang resulta para sa kanila. So yan ngayon ang iniisip ng Magnolia. On the other hand, kung si Ratcliffe lang yung magiging import nila tapos matalo na naman, yan ang magiging problema ng Magnolia. So dito natin naabangan kung anong magiging desisyon nila. Pagdating naman dito sa mga lineup nila, yung mga may injury, ganun pa rin. Day-to-day status pa rin itong si Xavier Lucero at si Paul Lee. At hindi pa tiyak kung sila yung makapaglalaro sa susunod na game ng Magnolia. At yan ang inaalala ngayon ng management. Dahil mukhang lumalala na yung mga injuries dito sa Magnolia Hotshots at yan ang kanilang gusto siguraduhin. Na sa mga susunod na games ng Magnolia ay magiging preparado na sila. Kaya tignan natin kung anong gagawin ng Magnolia, kung magtuloy-tuloy pa yung mga injuries, kung gagawa sila ng mga trade para makakuha ng mga tinatawag na mga mas healthy na player. Pero sa ngayon, sinabi ng Magnolia na mukhang ang primary concern nila ay pag-aaralan kung papalitan ba itong si Ricardo Ratcliffe o kung sila ay mananatili na siya na lamang import nila for the rest of the conference dito sa PBA. Posible nga kaya na itong Meralco Bolts ay gumawa ng isang malaking trade dito sa PBA. Ang dahilan dyan ay dahil sobrang dami ng mga players nila na may injury. Ito si Chris Banquero, si Alain Maliksi, alam natin may injury yan. Ito si Bong Quinto, may injury, napilitan lamang maglaro. Yung dalawa nilang imports, si Aiken Mitchell at si DJ Kennedy, parehong nagkaroon ng injury. So baka magpalit din sila ng isa pang import. Yung kanilang rookie na si CJ Cancino, meron ding injury. Kaya hindi natin alam kung anong gagawin nitong Meralco Bolts ngayon. Sa ngayon kasi ang problema dito sa Meralco, hindi pa alam kung kailan babalik yung mga nasabing players. Kaya medyo hirap talaga yung kanilang rotation. Wala nang mga players at yung parehong nilang import ay may problema. So hindi pa natin natitiyak kung anong mangyayari dito sa Magnolia, dito sa Meralco Bolts sa pagpapalit ng kanilang mga import at pag-trade para sa mga local players. Dahil mukhang gustong siguraduhin ditong si Coach Luigi Trillo at Nenad Vucinic na magiging for the long term maganda yung resulta para sa Meralco. Ayaw naman nilang gumawa ng basta-basta trade dahil na-injured yung player. Pero alam nila na para mag-improve yung performance nila, kailangan kumuha sila ng mga players talaga na magagamit. Kaya yan ang abangan natin ngayon dito sa Magnolia, dito sa Meralco Bolts. Kung sakasakali nga na meron silang gagawin major moves dito sa PBA. As it is, ayon dito kay Coach Trillo, ang iniintay lamang talaga nila ay makarecover yung mga nasabing players. At pag sila ay okay na, ay itutuloy na nitong Meralco Bolts yung kanilang gagawin na pag-adjust dito sa kanilang performance. Kaya sa ngayon masasabi natin na itong Meralco Bolts ay gagawin ng lahat para masiguro na sa susunod nilang mga laro ay at least makukumpleto na sila. Ngayon, pagdating dito sa kanilang import, hindi pa tiyak kung si DJ Kennedy ay makapaglalaro na o kung ito si Aiken Mitchell. At kung hindi makapaglaro ng dalawang import dahil sa mga injury, ay baka kailangan na kumuha na ng ikatlong import ng Meralco na sana naman wag na ma-injure. Shout out kay Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Joseph Pineda, RG Bueno at Dalina family, Jonel Alagon at Celino Valles family. Binabati din natin si Anthony Alon family, pati na rin si Edwin Carmona Jr., Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Michael D., pati na rin si Dalmacio de Guzman, Malyari Mascarinas, si Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, si Enju, Dexter Domer, pati na rin ang iba pa natin na mga taga-subaybay.